The US Navy's aircraft carrier Harry Truman is in the Red Sea. Yesterday, they came under attack from the Houthis in Yemen. Evasive actions were launched. The warship made a hard turn to dodge the incoming threats. And the result? The Houthi missiles were defeated. Paano nakaligtas ang Amerika sa pinakamalaki at pinakamatinding drone at missile attack sa kasaysayan? Alas 4:42 ng umaga, April 2, 2025, 15 ballistic missiles at mahigit 20 drones ang sabay-sabay na pinalipad mula Yemen diretso sa direksyon ng USS Harry S. Truman, isang aircraft carrier ng Amerika. Pero hindi lang ito basta pag-atake. Isang tahasang hamon sa presensya ng Amerika sa Red Sea. Ang layunin ng kalaban ay pigilan at posibleng palubugin ang barko. Pero ang sumunod na mga sandali ay hindi lang simpleng depensa. Isang pagpapakitang gilas kung paano gumagana ang modern warfare. At ang mensaheng ito kalaunan ay umalingaw-ngaw hanggang sa mga war room ng iba't ibang bansang may hukbong pandagat. Ito ang kwento kung paanong nakaligtas ang USS Harry S. Truman mula sa pinakamalaking drone at missile ambush sa loob ng maraming dekada. At kung paanong tumugon ang Amerika gamit ang precision, execution at todong lakas. Pero bago yan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. April 1, 2025, tahimik na dumaraan ng USS Harry S. Truman sa international waters. Walang kaalam-alam ang mga crew na ilang minuto na lang ay mararanasan nila ang isang ataking hindi pa nila kailanman naranasan. Eksaktong alas 4:42 ng umaga ng April 2, 2025, biglang binasag ng alarm ang katahimikan. Sa radar ng barko, naglitawa ng pulang mga icon, 1, 5, 10, sunod-sunod. May mga missiles na galing sa taas, mga drones at pagkatapos dumating ang kumpirmasyon. Isang sabayang atake mula sa hilagang Yemen. 15 ballistic missiles ang pinakawalan patungo sa direksyon ng Truman. Pero hindi lang iyon. Mula sa kanluran at hilagang kanluran, mahigit 20 drones ang sabay-sabay na pinalipad. Kasabay nito may mga jamming system, false signals at mga technology na nilikha para lituhin ang depensa ng barko. Agad tumakbo ang mga crew sa kanilang battle stations. Ayon kay Lieutenant Commander Brian Hawkins, ang Radar Operations Officer ng barko, para bang tumigil ang oras. Sa loob ng 18 segundo, tuluyang nawala sa radar ng Truman ang mga paparating na missiles. Pero hindi nagpapanik ang crew. Agad kumilos ang electronic warfare teams. Mabilis nilang sinimulang salain ang mga maling signal. Binura ang static, hinanap ang totoo. Sa di kalayuan, ang mga escort ships gaya ng USS Gravely at USS Mason na may Aegis Combat System ay agad nag-spin up. Manumano nilang inayos ang targeting priorities hanggang sa muling naging malinaw ang radar. Pero isang missile ang nakalusot at sumabog malapit sa starboard bow ng barko. Nayanig ang buong steel hull pero walang nakitang butas at walang apoy. Pero lahat ng nasa loob ng barko, ramdam na ramdam ang pagsabog. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang nuclear-powered US aircraft carrier ang inatake sa ganitong antas, sabay-sabay at mula sa iba't ibang direksyon. Matapos ang ilang sandali, muling nanumbalik ang Combat Information Center ng Truman. Mula sa magkabilang gilid ng carrier, ang USS Gravely at USS Mason na parehong equipped ng SPY-1 radars at SM-2 at SM-6 interceptors ay agad naglunsad ng opensiba. Nagpakawala ang mga ito ng missiles, kung saan 5 sa 15 ballistic missiles ang na-intercept, pero iyon pa lang ang simula. Habang nahaharang ang missiles sa taas, papalapit naman ang mga low-flying drones sa ibabaw ng dagat. Tahimik, halos hindi makita ng radar. Dito na pumasok ang ikalawang layer ng depensa. Agad umandar ang mga Evolved Sea Sparrow Missiles o ESSM mula sa vertical launch cells ng Truman. Isa-isa nilang pinuntirya ang mga drones at isa-isa ring pinasabog ito bago pa makalapit. Pero hindi lahat kayang pigilan mula sa malayo. Ang ikatlong layer at ang huling depensa ay ang CIWS o Close-In Weapon System. Tinatawag ito ng mga tauhan bilang Sea Whiz.
Isang machine na may umiikot na barrels. Isang drone ang muntik makalusot. Pero bago pa man ito tumama ay nahagip ito ng CIWS. Sa ilalim ng deck, nakaantabay na ang mga tauhan na nakasuot ng fire retardant gear. Kahit sabay-sabay na dumarating ang mahigit 30 banta, walang nasugatan, walang namatay at hindi nasira ang kahit isang eroplano sa Truman. Walang apoy, walang butas sa hull, walang surrender at doon naging malinaw ang lahat, hindi lang barko ang tinarget ng mga Houthis. Tinest nila ang buong lakas ng US Navy. Ayon kay Commander Rachel Lynn na in charge sa electronic warfare ay hindi ito basta one-time strike. Ito ay mensahe, isang babala na may kasunod pa. Sa taas, ang E-2D Hawkeye early warning aircraft ay agad nag-climb pataas. Pinaikot ang napakalaking radar disk nito at iniskan ang buong dagat. Lahat ng data, real-time na pinapadala pabalik sa Truman at sa mga escort ships. Habang nagiging malinaw na muli ang picture sa radar, may isa pang hakbang na sabay na isinasagawa. Ang mga EA-18G Growler jets na mga electronic warfare aircraft na naka-standby lang para sa patrol ay agad niruta sa southern corridor ng Red Sea. Ang kanilang misyon ay isang kumpletong electromagnetic control. Nagpakawala ang Growlers ng matataas na frequency jamming waves sa isang iglap para bang pinatay ang ilaw ng kaaway. Isa-isang bumagsak sa dagat ang mga natitirang drones. Walang sumabog, walang tunog, basta bigla na lang nawala sa radar. Ayon kay Rear Admiral Marcus Vance, sa isang secured na tawag sa CENTCOM, gusto nila tayong bulagin, gusto nila tayong takutin, pero hindi nila tayo nasira, at mas handa na tayo ngayon. Habang dumarating ang datos mula sa satellite at drone recon, may malinaw na pattern na lumitaw. Ang mga launch sites mobile, pero hindi invisible. May mga infrared trails pabalik sa mga bundok sa Sada at sa mga warehouse na nakatago sa baybayin ng Yemen. Nagsimulang maghanda ang mga strike aircraft. Isa-isa, nilagyan ng mga armas ng mga armorers. Ang mga piloto, nag-review ng final coordinates. Sa ilalim ng deck, minamadali ng mga commanders ang plano para sa isa sa pinakakomplikadong retaliatory operations sa kasaysayan ng US Navy. Pagsapit ng hapon ng April 3, tumigil na ang missile attacks. Nanahimik ang kalangitan sa Sada. Pero ang labanan hindi pa tapos. Habang abala ang mundo sa pagbilang ng craters at basyo ng missile mula sa dagat, ilang milya mula sa baybayin ng Yemen, ang USS Gravely at USS Mason ay may ibang klasing misyon. Bago pa man nangyari ang pag-atake, ilang buwan nang sinusubukan ng Navy ang bagong doktrina ng non-kinetic warfare. Layunin nitong patumbahin ang kalaban gamit lang ang electronic at cyber tools, kahit walang pinaputok. Ngayon, sa tunay na labanan, ginagamit na nila ito. Ang AN/SLQ-32 o Slick-32 ayon sa mga sundalo ay ang puso ng invisible arsenal na ito. Nang sinubukan ng Houthis na ibalik ang kontrol sa kanilang drones, agad nag-broadcast ang Slick-32 ng napakalakas na jamming waves. Nawala ang GPS signals. Naputol ang communication links. At isa-isa, bumagsak ang mga drones. Walang usok, walang ingay. Basta bigla na lang bumagsak. Isang American destroyer ang nakapag-neutralize ng swarm ng drones nang hindi gumagamit ni isang missile. Ang kinabukasan ng naval warfare ay hindi lang bakal at kanyon, kundi signal, algorithm at tahimik na lakas. Habang binabantayan ng signal exploitation teams ang electromagnetic field, sinusundan nila ang bawat galaw ng kalaban. At sa tuwing susubukan nilang mag-reconnect o mag-reprogram ng drone, agad silang ginajam ulit at mas malakas, hindi lang US Navy ang kumilos. Habang nagpapatuloy ang operasyon sa Red Sea, sumanib sa kanila ang puwersa ng France at United Kingdom. Nagbigay ang kanilang mga barko ng radar coverage at intel, pinalawak ang vision ng strike group. Pagsapit ng April 4, kumpirmado ng intelligence. Sa loob ng 36 na oras, walang bagong drone launch mula sa kalaban. Tahimik ang Houthis. Ang dating matapang na umatake sa nuclear-powered carrier, ngayon, basag ang infrastruktura, sira ang komunikasyon at bulag na ang mga mata nila sa himpapawid. Nang mag-umaga ang April 5, tahimik na muli ang Red Sea. Wala ng drone, wala ng missile trails. Sa ibabaw ng tubig, kalmado ang USS Harry S. Truman kasama ang buong strike group. Bawat bahagi, mula sa radar operator ng Gravely hanggang sa gunner ng CIWS sa port side ng Truman,
hanggang sa pilotong nagjajam ng radyo mula sa ere. Lahat sabay-sabay na kumilos. Sa gitna ng advanced missiles at cutting-edge electronic warfare, napatunayan muli, hindi lang bakal ang lakas ng Amerika. Tao ang tunay na backbone, tao, training at prinsipyo. Ang kwentong ito, lampas sa simpleng military engagement. Ito ay paalala na sa panahon ng drone swarms, jammers at asymmetric warfare, disiplina pa rin ang panalo, unity pa rin ang sandigan, at paghahanda pa rin ang susi ng kapayapaan. Ang mga kalaban ay mag-iiba, ang mga sandata ay mas lalong uusad, pero ang depensa ng kalayaan, tahimik, walang humpay, at may eksaktong katumpakan ay magpapatuloy.